Mga kapatid, ngayon pong ikalawang araw sa buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang ng buong simbahan ang pagunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Sama-sama nating ipanalangin sa misang ito ang lahat ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig
sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang tainga na hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway at kukubkubin, gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ng mga anak mo, ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y walang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita at ang ating mabuting Diyos. Sa Holy Land, specifically po sa Jerusalem, meron pong simbahan doon na kapag andun ka, makikita mo yung full view of the holy city of Jerusalem. Ang tawag po sa simbahang yon na pinagawa po ni Antonio Barlucci ay Dominus Flevit Church. Dominus Flevit. Ibig sabihin po niyan, the Lord weeps. Umiyak si Jesus habang tinitingnan niya ang banal na lungsod ng Jerusalem. At ang sabi niya, kung nalalaman niyo lamang kung ano yung tama at kung mali, kung alam niyo lamang ang araw ng pagdating ng Diyos sa inyo, ngunit ito ay lingid sa inyong paningin. Ito po yung binabanggit sa ating gospel reading. Upon seeing the holy city of Jerusalem and the people within it, within the walls of the holy city of Jerusalem, at sila ay abalang-abala sa maraming bagay na hindi naman masyadong mahalaga, umiyak si Jesus. He literally wept upon seeing these people sapagkat hindi nila naunawaan ang araw tungkol sa pagdating ng Diyos. Kaya sabi niya, darating ang araw na kukubkubin ka ng iyong mga kaaway. Walang batong ititira, bato sa ibabaw ng kapwa bato. He was speaking about the destruction of the city of Jerusalem. And in history, it happened that in the year 70 AD, winasak po ng mga Romano ang banal na lungsod. Kaya pag pumunta po kayo doon, ang makikita nyo na lang yung Dome of the Rock. At ang natitira na lang ho ay yung wall. Isang malaking wall ng Temple of Jerusalem, sapagkat yun na lang ang natira. Ang tawag po doon ay the Wailing Wall. Doon po umiiyak, nagdadasal ang mga Hudyo. Ngayon, medyo may tension sa Holy Land because of the war between the Hamas and the Israeli soldiers. Kaya ano po ang pinapaalala? Na ang lahat ng bagay sa mundo mawawala. Ang buhay natin ay maiksi lang. Huwag nating kalilimutan na darating ang araw sa pagdalaw ng Diyos sa atin sa wakas ng panahon, siya ay muling magbabalik. And in death, He will come to all of us sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya sa pagunita po natin sa araw para sa mga yumaong Kristiyano, sa mga kapatid nating pumanaw, para bang pinapaalala sa atin ang katotohanan ng kamatayan ay isang realidad. Hindi ito isang possibility. It is true, it is real, and it is certain. Kaya dalawa po sa mga salita na pwedeng mag-describe sa kamatayan are the words certainty and reality. It is real, it is certain. Hindi po posibilidad ang kamatayan para sa atin. As we pray for our departed loved ones, we do not pray for those who are already in heaven because they do not need our prayers. Much more, kailangan natin ang dasal nila sapagkat sila'y nasa langit na. We do not pray for those who are eternally condemned in hell because they are a hopeless case. Kahit anong dasal natin, kapag nasa impyerno na ang kaluluwa, hindi na makakaahon yun doon. Wala na hong pag-asa. But we pray for the souls in purgatory. Purgare, purgation, pinupurga, nililinis. Isa po sa mga paraan para malinis po sila ay ang mga panalangin na inihaalay natin para sa kanila. Hindi naman natin alam kung sino yung nasa langit na, except for the saints. Yung canonized saints, paano yung mga hindi canonized na nasa langit na Diyos lang ang nakakaalam? At yung santong yon na hindi natin kilala sa pangalan.
Hindi rin natin alam kung sino yung eternally condemned to hell. But we know for sure that there are souls in purgatory. And so we pray for them. Kaya nag-aalay tayo ng panalangin. The best prayer we can offer them is the celebration of the Mass. Most of the time, we associate and identify our end with death. Kaya ang kamatayan po ay totoo, huwag tayong magsasayang ng panahon. Kung tatanungin niyo ako, at sasabihin niya, Father, kailan po kayo mamamatay? Ano ba naman tanong yan? But to be honest with you, seryoso pong usapan ito. Sasagutin ko kayo ng seryoso. Ang sasabihin ko, malapit na. At sasabihin ko rin sa nagtanong sa akin, ikaw din, malapit ka na ring mamatay. Bakit? Kasi maiksi lang ang buhay natin sa mundo. Life on earth is very short. Kung ikukumpara sa buhay na naghihintay sa atin sa likod ng kamatayan, o di ba, maiksi lang. Kaya kung maiksi lang ang buhay sa mundo, pag tinanong ka, kailan ka mamamatay? Malapit na. Kasi nga, maiksi lang ang buhay sa mundo. Kasi silang pa lang natin, may taning na po ang buhay natin sapagkat itinakda na ang araw para sa ating pagbanaw. Sa oras din natin alam na Diyos lang ang nakababatid. Kaya mga kapatid, hindi na po uurong ang panahon. Huwag kang magsayang ng panahon. Baka kapag tinitingnan tayo ni Lord, maulit yung nangyari noon, habang siya nakatingin sa Holy City of Jerusalem, He was weeping, He was crying, because they failed to see the hour and the time for God's visitation. Kaya kapag sinasayang natin ang oras natin, baka huli na ang lahat before we realize na ang dami palang nawalang oras sa buhay natin. Meron pong isang Muslim rabbi na nagsabi tungkol dun sa TikTok. No? Sino po dito ang mahilig mag-TikTok? Yan, TikTok. No? Sabi niya, TikTok reminds me only of one thing. And what is that one thing? That is time. Ba? TikTok. Kaya kapag nagtitiktok ka ng isang oras, you're losing 1 hour of your life, of your time. Kapag wala kang ginawa kundi mag-TikTok maghapon, 8 oras kang nagtitiktok, you are losing 8 hours of your life. Eh paano kung naka 24 hours ka sa TikTok, eh di isang araw yung nasayang sa buhay mo. Nakalimutan mo, TikTok, may meron ka palang ibang bagay na mahalaga na dapat gawin maliban sa pagtitiktok. Okay lang ho, there's nothing wrong kung nililibag mo ang iyong sarili. Pero kapag ginawa mo ng bisyo ang pagbababad sa mga gadgets na yan at hindi ka na naghuhugas ng pinggan, hindi mo na inaayos ang iyong higaan, hindi ka na nag-aaral, TikTok ka na lang ng TikTok, yung pagre-review ng lesson, hindi mo na ginagawa, then you are losing much of your time in life. Mga kapatid, we are living in a borrowed time. We are living in a limited time. And our life is a borrowed life. Maiksi na lang ang oras. Sasayangin po ba sa pakikipag-away? Maiksi na nga lang ang oras, hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa mga taong pinagkasalahan mo? O ikaw naman, nagmamatigas ka, humihingi ng tawad, ayaw mo pa rin patawarin because of your pride. Mga kapatid, ano nga ba ang talagang pinaghahandaan natin? Yung bang alam mong malapit ka ng mamatay, kaya magpapakabait ka na? Ilang tao na po ang nagpakabait dahil muntik nang mamatay. Kaya sa konteksto ng katapusan, ang dami pong bumabait. Kapag katapusan na at bayaran ng maraming utang, ang daming may utang na bumabait. Wag muna ngayon, ha, extension muna. Pero nangungutang, ang bait-bait. Nung naniningil na, siya pa ang galit. Pero kapag galit niya naniningil, abay, bumabait din naman. Kasi deadline na. O di ba? Kaya nga may tinatawag na deadline. At darating ang panahon, flatline. Dahil titigil din tayo sa paghinga.
dahil dumating na ang deadline. Kaya mga minamahal na kapatid, remember that it is not death that defines our life. It is life that makes our death meaningful. Kaya kung gusto mo na makabuluhan kamatayan, gawin mo makabuluhan ng iyong buhay. Huwag magsayang ng panahon. Tick-tock, tick-tock, that reminds us of the importance of time. Huwag nating sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan, sapagkat darating ang araw, haharapin natin ang kamatayan at tayong lahat ay haharap sa Diyos. Palain po tayo ng Panginoon. Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito. Tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa na, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito at walang nakaalala. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakakilala kay Kristo, noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik tayong manalangin para sa ating mga personal na kahilingan at para sa mga mahal sa buhay nating pumanaw. Panginoon ng buhay, inihabilin namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay naming pumanaw at ang lahat ng mga naghihintay na makabahagi sa maluhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong tahanan, katulad ng halimuyak ng insensong umakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang aming mga alay ay iyong kalugdan
upang ang mga pumanaw ay mayakyat sa kalulatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang paikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyo, bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Papa ni Milo Hubert, ang aming obispong tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kasama ng lahat ng mga kaluluwa na sa mga misa na binaryo na iniaalay namin ay aming pinagdarasal. Kasama ng mga yumao naming mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang mga apostol, San Antonio ng Padua at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Awitin po natin ng lakas loob ang panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at
magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang ating simula at ang ating ding hantungan. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tanang mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Kristo, na nag-aaring kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin pag-abasbas para sa mga yumao. Purihin ang Diyos na bumuhay na muli kay Jesucristo. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Mga kapatid, sa ating kalumbayan pangungulila ay dumadalangin ang bayan ng Diyos. Sa binyag, ang ating mga kapatid na yumao ay nabahaginan ng misteryo ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At dahil kay Kristo ay natamang buhay na walang hanggan. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming maawain, inihabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na yumao. Taglayang pananalig na sila'y muling bubuhay ni Kristo sa huling araw. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa kanila noong nabubuhay pa sila. Tanda na yung pagmamahal sa aming lahat at sa gisag ng aming paikiisa sa lahat ng mga banal. Tanggapin mo sila sa paraiso at tulungan kami magmahalan sa isa't isa ayon sa diwa ng pananampalataya hanggang sa makarating kaming lahat sa langit na bayan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pamahingang walang hanggan at hayaang tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Magpahinga nawa sila sa kapayapaan. Amen. Kabagan nawa ng Diyos ang kanilang kaluluwa at ang lahat ng mananampalataya at mapanatag sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, simula na ng ating misyon. Salamat sa Diyos.